Sa gitna ng isang kahangahangang kagubatan ng kawayan, kung saan ang hangin ay sariwa at ang paligid ay tila isang mayanhing obra ng kalikasan, nagtipon-tipon ang mga cultivator para magpalipas ng oras habang tinatamasa ang masarap na tsaa. Sa gitna ng tahimik na pagtitipon, isang magandang dalaga ang biglang nagbitaw ng matalas na salita, puno ng pang-uuyam. Mula pa noong una, sa mundo ng cultivation, ang malalakas ang namamayani, ngunit ikaw, Luo Chenfan, umaasa lang sa pangalan ng pamilya mo at hindi mo pinipilit na lumakas. Ang mga mata ng lahat ay napako kay Luo Chenfan, ang tagapagmana ng Luo family, isang pangkat na kinikilala sa paghubog ng mga immortal. Tahimik siyang nakaupo sa tabi ng isang magandang babae, waring walang pakialam sa nangyayari. Ang isa sa mga babaeng kasama niya ay biglang tumayo, bumalat ang galit sa kanyang tinig. Paano ninyo nagawa ito? Ito ay aking Kishan Pavilion's Qiu Shui Liu Shang Banquet na ginaganap minsan tuwing 50 taon, sino ka ba at anong sekta ang pinagmulan mo para umasta ng ganyan? Ngunit hindi na tinag si Yu Yan, ang dalagang nagpasimuno ng kaguluhan, sa halip, sumagot siya ng matapang, puno ng pagmamataas. Immortal Chang Yu, tigilan mo ang pagsisikap na pigilan ako gamit ang malalaking salita. Ang pinakaayaw ko ay ang mga pangit na mukha ng mga taong ito na nambobola. Nang marinig yun, nagsimulang bumulong ang iba pang cultivator sa paligid. Sino ba ang babaeng to? Ang tapang niyang insultuhan si Young Master Luo. Wala siyang muwang, kung magalit si Young Master Luo, pati ang sekta niya ay siguradong guguho. Samantala, si Yu Yan ay umiling ng bahagya, ngumisi ng may pag-uyam at nag-isip habang nag-cruise ng kanyang mga braso sa harap. Humph, ano bang alam ninyo, kayong mga mangmang na kababaihan? Bilang batang Panginoon ng pamilya Chang Sheng Luo, anong uri ng babae ang hindi pa nakita ni Luo Chenfan sa kanyang buhay? Kumpara sa mga kusang loob na nag-aalok ng kanilang sarili at nalilimutan, mas gusto ng mga lalaki ang pagsakop sa mga babaeng mahirap makuha. Bukod dito, naimbestigahan ko na si Luo Chenfan ay mahinahon, magalang, at hindi kailanman gumawa ng walang habas na pagpatay. Hanggat tama ang aking paggalaw, madali lang pabagsakin ang taong ito. Sa sandaling yun, bahagyang lumingon si Chang Yu, bakas sa kanyang mukha ang pag-aalala habang magalang na nagsalita. Young Master Luo, patawarin mo ako, mahina ang aking pag-asikaso, itatapon ko na itong bastos na tao. Ngunit sa halip na magalit, nanatili ang kalmadong aura ni Luo Chenfan, walang bahid ng pag-aalala sa kanyang kilos, mariin niyang sinabi habang marahang nilalasap ang kanyang tsaa, okay lang yun. Subalit sa loob-loob ng kanyang isipan, isang kakaibang pakiramdam ang bumalat sa kanya, tila pamilyar ang eksenang ito, parang isang eksena mula sa isang klasikong idol drama, noong siya'y isang simpleng estudyante pa lamang, isang tagpo na minsan niyang naranasan sa kanyang dating buhay. Noong nilinggan ko ang nakaraan, mula pa noong ako'y natutong mag-isip ng masinsinan, ginawa ko ang lahat ng dapat gawin, kailangan kong makakuha ng mas mataas na marka, kailangan kong makapasok sa mas prestihiyosong universidad, kailangan kong makahanap ng maayos na trabaho, ginugol ko ang buong buhay ko sa pagsunod sa mga dapat gawin, pero tila wala akong nagawa na tunay kong ninanais, buong buhay akong nagsikap, buong buhay akong napagod, ngunit hindi ko alam kung para saan. At kaya, nang siya'y muling isinilang sa mundong ito, nagdesisyon siya. Sa buhay na ito, hindi na ako makikipagkompetensya, gusto ko nang mamuhay ng masaya, gusto kong magpahinga at magpakasaya. Sa gitna ng lahat ng panlalait, kalmado lang siyang humigop ng tsaa. Ngunit bigla, isang kakaibang liwanag ang lumitaw sa harap niya, isang system na hindi niya inaasahang darating. Biglang napasaboy ng tubig si Luo Chenfan, tila hindi makapaniwala sa nangyayari habang nag-abiso ang system. Pagsusuri ng sukatan, ang host ay nakaranas ng isang pangyayari ng panlilibak, automatikong ini-activate ang Ultimate Competition System. Samantala, napatingin ang mga babae sa paligid, namangha sa hindi inaasahang pangyayari, sa halip na matawa, sabay-sabay silang napawaw-ulam. Wow, tulad ng inaasahan mula kay Young Master Luo, kahit sa simpleng pagdura ng tubig, napakakisig pa rin niya. Nagpanik si Chang Yu, tila alalang-alala, Young Master Luo, hindi niyo po ba nagustuhan ang alak? Ngunit kalmado lang ang naging tugon ni Luo Chenfan, bahagya siyang lumingon. Pinasadahan ng tingin ng system sa harapan niya, saka sinulyapan si Chang Yu na nasa kanyang tabi habang marahang pinupunasan ang kanyang bibig. Okay lang to. Sa loob-loob niya, isang kakaibang pakiramdam ang bumalat sa kanyang isip, walang sino man ang nakakita sa mahiwagang system na lumitaw sa harapan niya, para bang isang lihim na nakalaan lamang para sa kanya. Marahang hinawakan niya ang kanyang baba,
Tila iniisip ang kakaibang pangyayari, may bahid ng pagtataka sa kanyang mata habang bumubulong sa sarili. Tama nga, halos standard na ang mga system para sa mga time travelers sa panahong ito, talagang magiging kakaiba kung wala ni isa. Pero, ang system na ito, bakit parang huli na dumating? Biglang nagpakita ang isang magandang babae, may tengang kuneho at may nakakahawang charisma. Sa isang pab-idang post, nag-anunsyo ito. Ako ang Hangyan Brand Strongest Competition System Spirit, ay naririto para sa'yo. Walang paabi, hinawakan niya ang mukha ni Luo Chenfan, nagrereklamo. 18 taon, alam mo ba kung paano ko tiniis ang bawat segundong lumilipas? Sinundan kita sa bawat sulok ng panahon at dimensyon, inabot pa natin ang mundong ito, ang Zuanyi, lahat para lang hintayin ng sandaling ma-activate ako, isang hakbang lang, isang kompetisyon lang, kahit ano, basta isang laban, at magiging ganap na akong sistema mo. Pero ano ang nangyari? 18 taon ang lumipas, wala, kahit isang beses, hindi mo man lang sinubukan, hindi mo ginawa. Napangiti si Luo Chenfan, tila naiintindihan na ang sitwasyon. Kaya pala, sumilay ang ngiti ng system, masigla itong nagpaliwanag habang nakataas ang kanyang daliri sa harap. Ngayon, tapos na ang lahat ng yun, isang babae lang ang nagbigay ng pangungutya, pero dahil sa kanya, naisakatuparan ko ang mekanismo ng sariling pag-activate, mula sa sandaling ito, ako, ang sistema ng kompetisyon, ang magiging gabay mo sa iyong landas ng paglinang, anumang hiling mo, kayang tuparin ng sistema, at hanggat ikaw, ang host, ay sumasali at nagwawagi sa mga kompetisyon, matatanggap mo ang pinakahanggang gantimpala. Nang marinig ito, napatitig si Luo Chenfan, tila nagdududa. Kahit anong kahilimarkang paiwangan, sigurado ka ba, buong kumpiyansa ang sagot ng system habang naka-thumbs up. Oo naman, sa halip na magningning ang kanyang mga mata sa tuwa, ipinikit lang ni Luo Chenfan ang mga ito at, sa pinakatamad na tono, sumagot, ganun ba, ayos lang, kung ganun, pwede mo na ba akong palayain, balik na lang ako sa pag-inom. Nang marinig yun, nagpanik ang system, hindi makapaniwala sa sagot niya. Ano, bakit, hindi mo ba gusto ang walang katapusang kapangyarihan, ang yaman, ang lakas? Walang pakialam na sagot ni Luo Chenfan, pasensya na. Pero nagsimula na akong magpahinga mula sa ganyang ambisyon, wala na akong hilig sa mga makamundong hangarin, at higit sa lahat, allergic ako sa salitang kompetisyon. Nainis ang system, pilit na pinupukaw ang galit niya. Pinagtawanan ka niya, sa harap ng lahat, wala man lang bang galit na bumangon sa loob mo? Kung tatapusin mo lang ang misyon, sa isang iglap, pwede mong ipamukha sa kanya ang sistema ng gantimpala, isang mabilis na ganti na hinding-hindi niya makakalimutan. Ngunit sa halip na mag-apoy ang galit ni Luo Chenfan, nanatili siyang walang interes at kalmado, bahagyang ngumiti, tila walang pakialam, at walang emosyon niyang sagot. Hindi naman siya mali, ako nga ay isang tamad, nataranta ang system spirit, naghabol ng huling argumento. Pero ikaw ay isang transmigrator, biglang tumayo si Luo Chenfan, sumagot ng matigas. Ano bang problema sa mga transmigrator? Kailangan ba silang maging desperadong kompetitibo? Hindi ba't isa lang itong stereotype? Sadyang nagpapasimula ka ng alitan sa mga transmigrator, mag-ingat ka, baka maipit ka sa kahon ng paghatol. Nang marinig yun, nanlaki ang mga mata ng spirit system, tila hindi makapaniwala sa narinig, ang lalaking ito, ako, na may perpektong record ng pagtutok sa lahat ng transmigrator tungo sa mas mataas na dimensyon, ngayon ba matatapos ang aking walang bahid na tagumpay dahil lang sa kanya? Habang tila nagwawala si Luo Chenfan, napatingin sa kanya si Chang Yu, may bakas ng pag-aalala sa mukha. Ngunit ang mga cultivator sa paligid ay nagsimulang magkagulo. Tingnan nyo, ngumingiti si Young Master Luo, galit na siya. Dahil to sa babaeng yun, kawawa naman yung grupo niya. Samantala, isang bahagyang ngiti ang sumilay sa labi ni Luo Chenfan habang nag-iisip ng malalim. Oh, mukhang hinayaan na akong makabalik ng sistema. Sumuko na ba siya? Hey! Nakakatawang biro yun. Ngayong nabigyan ako ng pangalawang pagkakataon sa buhay, bakit ko pagugugulin ito sa walang katapusang kompetisyon? Sa parehong sandali, naramdaman ni Yuyan ang tensyon na lumulutang sa hangin. Bakit hindi siya nagsasalita? Nagalit na ba siya? O kailangan ko pang dagdagan ang pang-aasar? Biglang may lumapit na lalaki mula sa likuran ni Yuyan, sabik na sumausaw sa gulo. Tama si Fairy, bigla siyang sumigaw, itinuro si Luo Chenfan ng mariin, tila puno ng panunuya at galit. Luo Chenfan, narinig ko na hindi mo pa man lang nalampasan ang foundation establishment stage, bukod sa pagdepende sa pangalan ng iyong pamilya. Anong totoong kakayahan ba ang meron ka?
Samantala, si Yuyan ay nanlaki ang mata sa pagkagulat, bahagya siyang lumingon sa lalaki sa kanyang likuran, tila hindi makapaniwala sa narinig. Bamaling siya kay Yuyan, waring nagkukunyaring kakampi. Fairy, huwag kang mag-alala, simula nang makita kita, hinangaan ko ang tapang mo, nandito lang ako para sa'yo. Ngunit sa loob-loob ni Yuyan, napailing siya habang nandilim ang kanyang mukha sa galit. Putang markang paiwaina mo, bakit ka sumausaw? Sa gitna ng lumalalang kaguluhan, biglang muling lumitaw ang system girl, masigla, puno ng pang-uudyok, at tila nananabik sa gulong darating. Ano, kaya mo ba o hindi na? Tinitiis mo lang ba o hindi mo na maatim? Tandaan mo, basta matapos mo ang kompetitibong misyon, pwede mong ipamukha sa kanila ang gantimpalang hatid ng sistema. Sa halip na mag-init ang ulo, isang bahagyang ngiti lang ang sumilay sa labi ni Luo Chenfan, tila walang pakialam, ngunit may bahid ng mapanuksong kumpiyansa. Sinabi niya, kung gusto kong ipamukha ang ganti sa kanila, bakit kailangan kong umasa ng buo sa sistema mo? Sige, ipapakita ko sa iyo kung paano kumilos ang isang tunay na tamad. Samantala, biglang lumakas ang sigaw ni Chang Yu, puno ng determinasyon at utos, mga kawal, alisin niyo ang dalawang yan, agad, ngunit, bago pa sila makakilos, isang malamig ngunit tiyak na boses ang pumihil sa kanila. Teka, naguluhan si Chang Yu. Agad siyang lumingon kay Young Master Luo, hindi makapaniwala sa narinig. Dahan-dahan, parang isang makapangyarihang CEO na sawa na sa buhay. Umupo si Luo Chenfan at nagsalita sa mabagal pero matimbang na tono. Ang mga sinabi niyo ngayon ay tumagos sa puso ko. Simula pagkabata, nagkaroon ako ng lahat, mga pampalakas na pill, rare treasure, kahit anong gusto ko, nakakasawa ang yaman. Sa narinig, kanya-kanyang reaksyon ng mga nakapaligid. Ang yabang ng dating samantala, ang ilang babae ay tila nahulog sa kanyang misteryosong aura. Kahit bastos, ang pogi pa rin ni Young Master Luo. Samantala, si Yuyan, na dapat ay nagagalit, biglang naguluhan. Tulad ng inaasahan, nakuha ko na ang kanyang atensyon, hindi ko alam kung bakit, pero sa narinig ko, parang nag-aalab ang galit sa loob ko. Ang kailangan ko na lang gawin ay dahan-daang baguhin ang aking asal sa tamang paraan, unti-unti, hanggang sa hindi na niya ako mabitawan. Hindi nagpatinag si Luo Chenfan, nagpatuloy siya sa kanyang nakakahawang kumpiyansa at nagmungkahi. Ganito na lang, i-hire kita para lagi mo kong asarin. Magkano gusto mo? 5,000 spirit stones. Sa narinig, nanlaki ang mga mata ng mga tao sa matinding pagkagulat. Lalo na ang lalaki at si Yuyan, na kanina lamang ay nilalay si Luo Chenfan, ngayon ay hindi makapaniwala sa biglaang pagbago ng takbo ng pangyayari. Ngunit, bago pa man makapag-react ang iba, agad na nagdagdag si Luo Chenfan, itinaas ang kanyang mga kamay sa harap, tila pabirong hamon. Ano? Tingin niyo ba masyadong mababa? Sige, gawin na nating 10,000 espiritual na bato bawat buwan. Napanganga sa gulat ang system spirit nang marinig ito, tila naguguluhan sa unexpected na drama. Agad na sumagot ng may panunuyang tinig ang batang mandirigma, may matalas na titig at matibay na pananalig sa sarili. Humph, akala mo ba talaga na ang diwatang iyon ay kikilos para sa iyong kaunting espiritual na bato? Pero bago pa makatapos sa kayang pangungusap ang lalaking cultivator, biglang sumigaw si Yuyan. Swordsman Yuyan ay handang maging kasama ni Young Master Luo habang buhay. Napamulagat ang lahat. Pati ang system mismo ay hindi makapaniwala sa nangyari. Sa sandaling yun, bahagyang nanginginig ang batang cultivator habang dahan-daang itinataas ang kanyang kamay. Tila nag-aalangan ngunit handa pa ring ipagtanggol ang sarili, ang kanyang tinig ay puno ng kaba. Ngunit may halong pag-aasa. Fairy, ano ang ginagawa mo? Sa isang iglap, niyakap ni Yuyan si Luo Chenfan, may pakunwaring sweetness sa kilos niya. Bro, huwag kang makulit, tao na ko ni Luo Chenfan ngayon. Itinaas ni Yuyan ang kanyang kamay, handang isubo ang pagkain kay Luo Chenfan, isang kilos na puno ng lamang, ngunit sa mata ng isang nanunood, tila isang insulto na hindi matatawaran. Sa sandaling yun, nagliyab ang galit sa puso ng batang mandirigma, ang kanyang titig ay nag-apoy, ang kanyang hininga mabigat, at tila may hangin ng puot na bumalot sa paligid. Halos umusok sa galit ang lalaking nakikisawsaw, hindi na niya kinaya ang matinding emosyon, itinuro niya si Luo Chenfan, ang kanyang daliri tumatagos na parang matalim na espadang handang tumarak. Luo Chenfan, maglaban tayo, sigaw niya, puno ng panggigigil, nag-uumapaw ang hinanakit at matinding paghamon, ang bawat salita ay may bigat, puno ng tapang at pangako ng sagupaan. Samantala, nang marinig yun, ang espiritual na sistema ay nagningning ng panunuya,
Isang mapanuksong ngiti ang gumuhit sa kanyang di nakikitang mukha. Hihihi, ngayon, hindi nagagana ang iyong mga pakana. Hindi ba? Ngunit tumawa lang si Luo Chenfan, bahagyang nakataas ang kilay, tila hindi man lang nagulantang sa matinding hamon, ang kanyang ngiti ay may halong pang-aasar, isang tahimik na deklarasyon ng kumpiyansa. Oh, talaga ba? Agad na itinaas ng batang cultivator ang kanyang espada, puno ng galit at hamon. Luo Chenfan, may tapang ka bang bumaba at makipaglaban sa akin? Kasabay nito, ang system girl ay abala sa paghagis ng mga suntok sa hangin, tila nasasabik sa gulong na gaganap habang nakaakbay kay Luo Chenfan sa balikat. Ano ang problema? Natatakot ka na ba ngayon? Sa mundong ito ng kultibasyon, ang malalakas ang ginagalang, kahit gaano pa katibay ang iyong pinagmulan, kung kulang ang lakas mo, wala kang magagawa kundi yumuko. Ramdam mo ba ang matinding pagnanais na mas lumakas, sapagkat, hanggat tinatapos mo ang tungkulin, maaari kitang tulungan upang maging mas makapangyarihan. Ngunit malamig ang sagot ni Luo Chenfan, hindi natinag. Alin sa mga mata mo ang nakakita na ako'y natatakot? Napangiti si Luo Chenfan, unti-unting ipinikit ang kanyang mga mata bago nagpatuloy sa kanyang pagbibigkas, ang kanyang tinig puno ng kumpiyansa at bahagyang pagmamayabang. May iba't ibang antas ng mga palalo at mapaglarong mandirigma, ang mga pangkaraniwang babaero, kumikilos ng padalos-dalos at walang takot, ngunit sa huli, sila'y naninindak lamang ng mahihina. Ang mga mayayabang na anak mayaman, palaging hangin ang dala, ngunit sa bandang huli, sila ang napapahiya, nadadala ng kanilang sariling kayabangan, natatalo sa sarili nilang laro. Tumigil siya sandali, pagkatapos ay isang mapanghamong ngiti ang gumuhit sa kanyang labi. Ngunit bukod pa riyan, may isa pang uri ng mandirigmang tulad ko, ang pinakamataas na antas ng babaero, ang tunay na maestro sa larangang ito. Sa parehong sandali, mataas ang tonong sagot ng batang cultivator, puno ng pangungutya. O gusto mong maging isang duwag na pagong, ayaw mong harapin ako. Sa sandaling yun, patuloy na bumibigkas si Luo Chenfan, ang kanyang tinig puno ng kumpiyansa, habang unti-unting bumabalot ang nag-aapoy na enerhiya ni Chang Yu sa paligid, isang babala na ang tensyon ay tumataas. Para sa mga nangungunang babaero, walang dahilan upang mag-alala sa kahit ano, ang mga tao sa paligid ko ay kusa ng kumikilos upang lutisin ito para sa akin. Sa sandaling yun, umangat si Chang Yu, ang kanyang tindig matikas, at ang kanyang mga mata matalim na tumingin sa mga nasa harap niya. Kayong dalawa, ang bastos ninyo sa aking mga panauhin, akala nyo ba talaga na ang diwatang ito ay walang tapang na pumatay ng tao? Kasabay nito, biglang umingay ang paligid ng palabas ng malakas na fire spirit energy si Chang Yu, pinuno ng init ang buong espasyo. Napaatras ang mga young masters, nanginginig sa takot. Ang aura niya, hindi ko akalaing ganito siya kalakas. Karaniwan siyang nag-aanyaya ng mga immortal sa Mar-Ingle na piging, bihirang makisangkot sa mga laban, ngunit sa sandaling ito, nagpakita siya ng isang nakasisindak na katotohanan, isang paalala na, bukod sa pagiging isang immortal na tagapagluto, siya rin ay isang marangal na mandirigma sa ikapitong antas ng Young God Stage. Sa sandaling yun, nanlaki ang mga mata ng system girl, tila hindi makapaniwala sa nasaksihan. Ang kanyang bibig ay bahagyang nakabuka sa gulat, habang ang kanyang utak ay nagproseso pa sa nakakalunod na enerhiya na bumalot sa paligid. Samantala, si Luo Fan ay ngumiti ng kampante, hindi man lang apektado ng tensyon, casual niyang itinaas ang kanyang kamay sa peace sign. Sa sandaling ito, nanginginig sa galit ang batang cultivator, at nagwika habang inituro ito Chang Yu. Sa sandaling ito, nanginginig sa matinding galit ang batang mandirigma, ang kanyang mga mata nagliliyab, at ang kanyang tinig lumalagapak sa tensyon ng eksena. Ikaw, isang marangal na mandirigma sa ikapitong antas. Ginagamit mo ang iyong lakas upang apihin ang mahihina, hindi ako kumbinsido. Sa gitna ng nagbabagang tensyon, kalmadong nakasandal si Luo Chenfan, walang bahid ng pag-aalala sa mukha, habang patuloy nang umunguya, nag-e-enjoy sa eksenang nagaganap sa harap niya. Kawili-wili, aniya, may bahagyang ngiti sa labi, ang kanyang tinig may halong panunukso, kapag pinahiya ka ng mas mataas ang cultivation, pang-api, ang tawag, pero ngayong hinahamon mo ako, na hindi pa foundation establishment, ano tawag doon? Napako ang tingin ng lahat kay Jiang Chan, hindi siya makasagot. Sumingit ang ibang cultivators, galit sa kanyang pagiging mapagmataas. Tama nga, ang dangal ng mga tagapaghasa ng espada ay nalugmok sa kahihiyan dahil sa mga taong ito, ginagawa nila para sa kanilang sarili. Ngunit kapag iba ang gumawa, biglang ipinagbabawal, anong klaseng kawalang hiyaan ito?
Sa narinig, sumabog sa galit ang batang cultivator at mariing sumigaw. Pata ang ina, kahit sino ang humadlang, kahit 7th realm great cultivator pa, hindi ako matatakot. Sa isang iglap, napakawala si Chang Yu ng isang wooden stick. Mayabang na hanggal, nasalag ng batang cultivator ang atake. Ngunit napaurong, biglang, poof, ngunit, isang misteryosong palad ang sumalaw sa kanyang likod. Pinigilan siya sa pagkakatilapon. Sa saglit na yun, biglang natigilan si Chang Yu, ang kanyang mga mata lumamlam ng pagkagulat habang tinitigan niya ito ng matalim, isang tahimik na pagtatasa sa bagong presensyang lumitaw sa harapan niya. Sa gitna ng tensyon, lumitaw ang isang matandang lalaki na may maharlikang aura, ang kanyang boses ay banayad ngunit matibay. Chang Yu Fairy, maging maawain ka, agad siyang tinawag ng batang cultivator bilang Master, ngunit sa kanyang susunod na salita, lumabas ang lalim ng kanyang pagtatanggol sa estudyante. Chang Yu Fairy, hindi ko alam kung anong kasalanan ng walang kwentang disipulo ko para hampasin mo ng ganito, o baka naman ang Guanch Pavilion ay walang respeto sa Kenblan Sword Sect. Samantala, lumapit si Yuyan kay Luo Chenfan, binulungan siya ng may pag-aalala. Young Master, siya ay si Elder Shu Changsu ng Kenblan Sword Sect, sabi-sabi, peak stage na siya ng 8th Realm Saint at palaging nakatago, ngayon lang bumaba ng bundok para sa disipulo niya. Nanatiling tahimik si Luo Chenfan, nakahawak ng tasa ng inumin, at mariing nag-isip, klasiko, bulong niya sa sarili. Hindi mapigil ang bahagyang pangungutya sa tinig, ang bata ang unang binugbog, tapos biglang papasok ang nakatatanda para isalba ang sitwasyon, siguradong nababaliw na naman ang sistemang yun. Sa sandaling yun, ang Spirit System Girl ay napalakas ang tawa, puno ng saya at panunuya. Waring nagdiriwang sa kanyang inaakalang tagumpay. As expected, swerte ko talaga, ang langit ay hindi ako papatayin. Ngayon, ang iyong tagapagligtas ay wala ng silbi. Tingnan natin kung paano ka makakalaban ngayon. Ngunit, sa halip na mabahala, uminom lang ng tsaa si Luo Chenfan, kalmado at nag-iisip. Hindi pa rin ako nauunawaan ng sistemang ito kung sino ako, ang gintong sukatan ng isang babero. Samantala, nagpakawala ng matapang na tanong si Chang Yu. Shu Changsu, bakit hindi mo muna tanungin ang disipulo mo kung anong ginawa niya at kanino siya nakaaway? Nagpakita ng pagkaputol ang ekspresyon ni Shu Changsu. Kahit dumating ang iyong ama na si Lord Longchan ngayon, hihingi pera ako ng hustisya para sa disipulo ko. Nang marinig yun, puno ng paghanga, tumawag ang batang cultivator sa likod. Master, sa puntong ito, inilapag ni Luo Chenfan ang kanyang tasa, waring handa na sa sagupaan. Hustisya, ang iyong disipulo ay umasa sa kanyang mas mataas na antas ng kultibasyon upang lumaban sa akin, Saint Shu, nagtataka ako kung maibibigay mo rin ba sa akin ang hustisya. Sa narinig, matalim ang titig ni Su Changsu nang magtanong. Sino ka? Samantala, hindi nagpatumpik-tumpik ang batang cultivator, tila desperadong isalba ang sitwasyon. Master, ito ang bastos na umaasa sa pamilya niya, hindi ko matanggap, kaya gusto ko siyang labanan. Ngunit biglang sumingit si Yuyan, puno ng paninindigan. Huwag mong baligtarin ang katotohanan, hanga ako sa galing ni Young Master Luo kaya ako sumama sa kanya, bakit ka nagsisinungaling? Nagulat si Luo Chenfan sa lakas ng determinasyon ni Yuyan, pagkatapos, tumayo siya, marahang hinayla ito pabalik. Shu Changsu, makaraan ng ilang taon ng iyong seclusion, normal lang na hindi mo ako kilala. Biglang malumanay na wika si Yuyan, Young Master. Ngumiti si Luo Chenfan, bumuga ng kapangyarihan sa kanyang tono. Ang apelyido ko ay Luo. Sa isang iglap, lumaki ang mga mata ni Shu Changsu. Ang apelyido mo ay Luo, anong relasyon mo kay Luo Wuji? Mayabang na samandal si Luo Chenfan gamit ang kanyang kamay, nagpakawala ng matalas na sagot. Siya lang naman ang aking ama, sa sandaling iyon, hindi pa rin sumuko ang System Spirit Girl, nakatikom ang mga braso nito sa harap, patuloy na ipinipilit ang layunin nito. Huwag kang lumaban, sundin mo ang sistema, bilang isang saint, ang family background ay walang saysay, ang sarili mong kapangyarihan lang ang sandigan mo. Ngunit bago pa ito makapagpatuloy, sumabog ang tinig ni Shu Changsu, nagdeklara ng malakas. Ikaw pala ang anak ng family master ng Luo family, hindi ka takatakang may dazzling genius na lumitaw dito, ay nako, tingnan mo naman ang gulong ito, para bang sinalanta ng baha ang templo ng Dragon King. Nagulumihana ng batang cultivator, hindi makapaniwala sa reaksyon ng kanyang master.
Master, ikaw, ngunit walang awa si Shu Changsu, marahas na hinampes ang ulo ng kanyang disipulo. Tanggang walang kwenta, humingi ka ng tawad kay Luoyang Master, isang exceptional figure siya, hindi siya gagawa ng mga sinasabi mo. Samantala, ang System Spirit ay nanlaki ang kanyang mga mata. Ha? Anong nangyayari? Tahimik na iwinagayway si Luo Chenfan ang kanyang kamay, waring gusto nang tapusin ang drama. Isang malaking pagkakamali lang, hindi na kailangan ng gulo. Tumingin siya kay Shu Changsu, mapanuri ang tono, kilala mo ba ang aking ama? Sa paggalang, sumagot si Shu Changsu habang pinipilit na yumuko ang kanyang disipulo, ang pamilya Chang Sheng Luo ay may prestihiyosong reputasyon. Ako, isa lamang hamak, paano ako magiging karapat-dapat na makihalubilo sa kanya? Ngunit minsan, ako ay pinalad na masulyapan ang dakilang presensya ng pinuno ng pamilya Luo. Tunay na isang makalangit na nilalang na bumaba sa mundo, hindi pangkaraniwan, puno ng kariktan at kadalisayan. Mabilis na bumaling si Saint Shu sa kanyang disipulo, ang kanyang titig matalim, puno ng autoridad, sa mabigat ngunit walang pag-aalinlangang tinig, mariin niyang iniutos, ikaw, Hangal, magmadali at pasalamatan mo si Ginoo Luo para sa kanyang dakilang pagkamapagbigay. Bagaman nananatiling nag-aapoy ang galit sa kanyang puso, walang nagawa si Jiang Chuan kundi lunukin ang kanyang pride, lumakad ng ilang metro at yumuko ng marahan, sa mabigat ngunit walang pag-aalinlangang tinig, sinabi niya, Ginoo Luo, salamat sa iyong dakilang pagkamapagbigay. Ngumiti si Luo Chenfan, tila natapos na ang tensyon. Maliit na bagay lang, pasensya na sa abala, ang mga pagkaing inihanda ni Chang Yu Ferry ay espesyal, huwag nating sayangin, ituloy natin ang banquet, patugtugin ang musika. Ngunit bago pa magsimula ang musika, sumugod si Jiang Chuan, puno ng puot, sinubukang patayin si Luo Chenfan. Akala mo talaga sumuko na ako, mamatay ka na, nang makita ito, takot na sumigaw si Yu Yan. Mandurugas ka, samantala, nanlaki ang mga mata ni Shu Changsu sa gulat, waring hindi makapaniwala sa pagtataksil ng kanyang disipulo. Taksil na disipulo, napakahangal mo, sa parehong sandali, nag-alala rin si Chang Yu at sumigaw. Luoyang Master, mag-ingat ka, habang ang lahat ay nagpanik, sumigaw ang System Spirit ng masaya. May pagbabaliktad ng kapalaran, ngunit sa gitna ng kaguluhan, si Luo Confan ang pinakakalmado sa lahat, ngumiti lang siya. Bago pa man tumama ang espada, isang makapangyarihang aura ang pumihil dito, ang protective charm ni Luo Chenfan. Namutla si Jiang Chuan, hindi makapaniwala, paano ito posible? Kumislap ang kwintas ni Luo Chenfan, bumuo ng shield, at naglabas ng dalawang golden dragon na sumugod kay Jiang Chuan. Nang makita ito, nagsimulang magbulungan ang mga young masters, nanginginig sa takot. Dragon energy, ito ang ancestral dragon protective charm. Sa isang iglap, si Jiang Chuan ay malakas na tumilapon sa malaking bato, at bumagsak sa lupa, tahimik na hinawakan ni Luo Chenfan ang kanyang baba, tila nagmumuni-muni, at waring sinasagot ang sistema, maikli ang buhay, napakaraming kawili-wiling bagay na dapat gawin, bakit ilagay ang lahat ng galit sa walang katapusang pakikipaglaban, samantala, ang System Spirit ay napilitang sumuko, napaluhod sa lupa, hindi ko na kayang baguhin ang sitwasyon. Sa sandaling yun, walang alinlangan na hinablot ni Luo Chenfan ang mahiwagang talisman mula sa kanyang leeg at matigas na sinabi, Shu Saint, ang pagkukulang sa edukasyon ay kasalanan ng master, kailangan mong turuan ng mabuti ang disipulo mong ito. Nanginginig si Shu Changsu habang sagot niya, Luoyang Master, pakalmayan ng iyong galit, tinitiyak kong parurusahan ko ang suwail na ito at ibibigay ang hustisya sa iyo. Sa isang iglap, bumagsak sa sahig ang tinatawag na Divine Talisman, basag na ito, sinabi pa ni Luo Chenfan, nasira mo ang mood ko, Chang Yu Ferry, ikaw ang punong tagapangasiwa ng piging na ito, ikaw na ang bahala kung paano sila papanagutin. Bahagyang yumuko si Chang Yu bago sumagot, Luoyang Master, maaari ka nang umalis, banayad ngunit matatag niyang pinalaya si Luo Chenfan, pero nang lumisan na ito, hindi na napigilan ni Chang Yu ang kanyang galit, Shu Changsu, alam mo ba kung ilang taon kong inihanda ang pag-imbita kay Luoyang Master sa piging na ito? Wala nang nagawa si Shu Changsu kundi humingi ng paumanhin, Chang Yu Ferry, lubos akong nagsisisi, ako ang may kasalanan dahil hindi ko naagapan ng tama, anuman ang nawala sa iyo, babayaran ko. Isang sigaw ang pumuno sa paligid, lumayas kayo, ayokong makita pa kayo ulit, at sa isang iglap, sinipa palabas ng courtyard ang mag-amang guro at estudyante. Sa harap ng tarangkahan ng Immortal Emperor Teaching School,
Malungkot na tumingin si Xu Changsu sa kanyang disipulo, simula pagkabata, ikaw ang itinuro ko, lagi kang naging mahusay sa pag-cultivate, ngunit ngayon ay dumating ka na sa pagkatalo, hayaang ito'y maging aral sa iyo. Sa galit, namula si Jiang Chuan at biglang bumulalas, isang mangmang. Agad itong nagpaliyab sa galit ng kanyang master. Anong sinabi mo? Mariing itinuro niya ang kanyang disipulo. Sinabi ko, Master, isa kang mangmang, si Luo Chenfan, bukod sa mayaman, walang kwenta. Pero ikaw, lumuluhod pa sa kanya, mas masahol ka pa sa kanya. Nang marinig ito, isang malakas na sampal ang damapo sa kanyang pisngi ni Jian Chuan, dahilan upang malaglag ang kanyang ngipin. Napakawalang kwenta mong mag-isip, naiisip mo ba kung ano ang mangyayari sa ating sekta kung pinatay mo si Luo Chenfan ngayon? Nagpupuyos sa galit, umungol si Jiang Chuan bago tumakbo palayo. Nang makita ito, napabuntong hininga si Xu Changsu, saan ka pupunta? Pagkatapos tinig niya ito ng may oang ekspresyon at nagwika, hayaan ko na lang muna siya, kailangan niyang magpalamig. Sa isang sulok, sinuntok ng malakas ni Jiang Chuan ang pader, galit na galit, putanjay na. Luo Chenfan, sa huli, ikaw ay mamamatay sa mga kamay ko. Ngunit, isang tinig ang biglang bumalat sa hangin. Gusto mo bang patayin si Luo Chenfan? Mabilis niyang nilinggan ang kanyang paligid, tatlong lalaking nakaitim ang nakatingin sa kanya. Sino kayo? Tanong niya, ang pinuno sa kanila ay ngumiti. Hindi yun mahalaga kung sino kami, ang mahalaga, gusto mo bang ikaw mismo ang papatay kay Luo Chenfan? Nagngangalit ang kanyang ngipin at mariing sumugat, oo, kung hindi ko siya papatayin, hindi ako karapat-dapat mabuhay. Samantala, sa Luo Residence, isang sigaw ang umalingaw-ngaw, ang sarap, ito ang buhay. Sa loob, si Luo Chenfan ay nagpapakalunod sa marangyang pag-aalaga ng kanyang mga alipin, nakahilata, may pahid ng mga mamahaling langis sa katawan, may ekspresyon ng lubos na kasiyahan, ito ang totoong buhay, sabi niya. Sa tabi niya, isang mekanikal na tinig ang nagreklamo, sinayang mo ang iyong pagkakataon, wala ka bang pangarap? Nakakahiya ka bilang isang transmigrator, hindi ka ba nahihiya? Tahimik na nagmuni-muni si Luo Chenfan, iniisip kung gaano kasaya ang buhay kung wala lang itong makulit na system na hindi siya tinatantanan. Ang Divine Weapon ay pansamantalang proteksyon lamang, patuloy na sermon ng System Spirit, ang tunay na lakas ay nagmumula sa sariling cultivation. Dahil sa narinig, biglang bumangon si Luo Chenfan, iniwan ang nagulat na maid at ang System Spirit Girl. Sa labis na kasiyahan, sumigaw ang system, oh, ano ang narealize mo? Magpapakasipag ka na bang mag-cultivate? Natarante rin ang maid, young master, hinabol siya ng System Spirit Girl hanggang sa kanyang silid at patuloy na nagpumilit, alam kong may pag-asa ka pa, pero, ano ba talaga ang hinahanap mo? Sa halip na sagutin ito, may hinugot si Luo Chenfan mula sa isang cabinet, isang koleksyon ng Ancestor Dragon Protection Rings. Napanganga sa gulat ang System Spirit Girl sa nakita habang kalmado niyang kinuha ang isa at isinuot ito sa leeg, ni hindi ko pa napapalitan ang dating kwentas ko, aniya bago bumalik sa pagpapamasahe. Hindi na napigilan ng System Spirit ang pagkadismaya, nanginginig sa galit at nagwika, nakakainis ka, pinilit mo akong gawin ito, HMPH, orihinal na nais ko lang makisama bilang isang ordinaryong sistema, pero ang natanggap ko lang ay distansya, hindi na ako magpapanggap. Tumigil si Luo Chenfan, lumingon, at walang emosyon na nagtanong, ano ba ang gusto mong gawin? Sa kumpiyansa, inilabas ng System Spirit ang isang kakaibang prutas, kulay Mylocotton, ang pagkain ng prutas ng huyuan ay maaaring pinuhin ang dalisay na pangunahing enerhiya, katumbas ng 100 araw ng pagsusumikap para sa iba, hanggat naglalagay ka ng kaunting pagsisikap, ito ang gantimpala. Ngunit, walang interes na tiningnan nito ni Luo Chenfan, hindi ako interesado. Nataranta ang System Spirit at agad na naglabas ng mas marami pang kayamanan. Ayaw mo ng huyuan fruit? Sige, meron pa akong Blood Jade Coral Transformation Fruit, Body 9 Turn Golden Lotus, subukan mo lang kahit isa. Pero imbes na matuwa, bamantong hininga lang si Luo Chenfan, huwag mo akong istorbohin, mas gusto kong magpamasahe. Sa narinig, nagngangalit na ang System Spirit sa frustration nito, pinipilit mo akong gamitin ang pinakamalalim kong kayamanan. Sa isang huling pagsubok, may inilabas ito mula sa manggas, isang maliit na puno, eto, ang 9 Transformation Human Flower Tree, isang beses lang ito tumutubo kada 100 taon, ang mga dahon nito, nakapagpapalakas ng Divine Soul. Saglit itong tiningnan ni Luo Chenfan pero muling tinalikuran. Pangkaraniwan, alam mo ba ang halaga nito? Ito ay isang bihirang high-grade spiritual herb,
hiyaw ng system spirit, hindi makapaniwala sa kanyang kawalan ng interes. Sa puntong yun, bumukas ang pinto at pumasok si Luo Dinghao, ang pangalawang lolo ni Luo Chenfan, isang top-tier master sa paggawa ng pills. Chenfan, tawag niya. Bahagyang yumuko si Luo Chenfan, second grandfather, anong ginagawa mo rito? Tumawa si Luo Dinghao habang nakahimas sa kanyang balbas. Ha, espesyal akong pumunta rito para pasalamatan ka. Salamat sa payo mo tungkol sa damdamin noong nakaraan, pakiramdam ko ay mas naging malapit kami ni Liwo nitong mga nakaraang araw. Samantala, bigla siyang napahinto, napansin niya ang puno sa mesa, 9 transformation human flower tree ba to? Naging masigla ang system spirit, ayan, may nakakaunawa sa tunay na kayamanan. Ngunit walang reaksyon si Luo Chenfan, pati si second grandfather, nag-aaral ng halaman. Sa narinig, sumabog ang inis ang system spirit, hindi ito basta-bastang halaman, baliw kang bata. Sa di inaasahang pangyayari, bigla na lang itinulak ni Luo Dinghao ang halaman sa sahig at nagwika, nakakasagabal, sabi niya nang walang pag-aalinlangan. Ano? Sigaw ng system, naguguluhan, ngunit si Luo Dinghao ay may iba pang plano, mabilis niyang kinuha ang isang bag at ngumiti, ginagamit ko ang 10 transformation human flower tree bilang pangunahing sangkap ng Yuan Shen Dan. Mas maganda ang epekto nito at hindi nakakasama sa isipan, at may lasa itong manok. Napangiti si Luo Chenfan, salamat, second grandfather, ngumiti si Luo Dinghao, may 200 o 300 pills dito, sapat para sa ilang taon, kapag naubos mo, bumalik ka lang, sa sandaling ito, naiwan ng system spirit sa isang sulok, umiiyak at nagrereklamo habang nakatingin sa maglolo.